Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Are you sure you're comfortable? Tanong ni Mau kay Serge. Nakahiga ito sa sofa na nasa isang gilid ng dingding ng kanilang hotel room. Ilang sandali na siya nakahiga sa kama, ngunit hindi naman siya dalawin ng antok. I'm fine, Mau. Sa tinig nito, mukhang hindi pa rin ito inaantok. Para natawa pa nga ito. Nag-init ang kanyang muka kahit alam niya hindi naman siya nito nakikita. Inayos niya ang kanyang pagkakahiga at tumagilid paharap sa pinto patungo sa veranda. Nakabukas iyon kaya dinig sa silid nila ang mabining alon ng dagat at pumapasok din ang praskong hangin mula sa labas. She should be tired. Pagkatapos ng mga nangyari na nagdaang gabi at kaninang umaga, idagdag pang ilang oras ding biyahe, dapat ay tulog na siya ngayon. Mau, you've moved 5 times. Are you comfortable? Muntik na siya mapapitlag sa biglang pagsasalita ni Serge. Hindi kasi ako sanay na nakapatay ang ilaw kapag natutulog, pag-amin niya. Isa iyon sa mga rason kung bakit hindi siya pwede maging field agent. Takot siya sa dilim. Napalingon na maramdaman bumangon ito. Maya-maya, inabuksan na nito ang bedside lamp. Sandali siya napapikit sa pagkasilaw sa liwanag. Nang magmulat siya, nakatingin ito sa kanya. There, makakatulog ka na? Pinilit niyang ngumiti. Yes, thank you. Umiti ito. Good night. You better sleep this time. Kailangang alerto ka bukas, sabi nito. Alam niya iyon, pero hindi niya magawa maging assertive. Mula na makasama niya ito, laging unsure ang mga kilos niya. Good night, Serge. Muli itong nahiga sa sofa. Pumihit naman siya sa kama patalikod dito. Dahil kung hindi niya gagawin iyon, ma-expose dito mukha niya kahit pa nakapikit siya. Hindi siya komportableng malamang pinanonood siya nito habang natutulog siya. Pumikit siya. Then she reviewed her situation. Last night, they went to a bar to get to know each other's take on the assignment. What happened was, they got to know each other. Literally, nakagat niya ang kanyang labi na muntik na siyang matawa. Maybe, she was exhausted. Nag-haywire na ang emotions niya. Huminga siya ng malalim. It was not really bad to have him in the same room. Sa kabila ng pagkaasiwa niya rito maghapon, she somehow felt safe that he was around. Ang mabangong amoy ng kape ay nagpagising kay Mau. Napangiti siya nang pagmulat ay sumalubong sa paningin niya ang kamay na may hawak na mug ng umuusok na kape at inilalapit iyon sa kanyang ilong. Serge, sambit niya habang kumukurap-kurap upang mag-adjust sa liwanag. Good morning, masiglang bati nito. Good morning, inaantok niya yung sagot. Inilibot niya ang paningin sa paligid ng hotel room. May ngiti sa mga labi. Nang muli siyang tumingin dito, nasa mukha nito ang pagtataka. Kinuha niya ang salamin niya sa ibabaw ng bedside table at agad iyong isinuot. Walang contact si Norvin last night? Tanong niya habang inaabot dito ang mug ng kape. Umiling ito. None, but Cardinal called. Humingi lang ng update. I couldn't report anything besides the trip and that we're going touring with the other guests of the hotel today. Nagpasalamat siya na hindi siya nakatingin dito habang nagsasalita ito. Kung hindi, makikita nito ang pamumula ng kanyang mga muka. What would Rocco say if he ever found out about the night in the bar? It was something a field agent would report to her. Hindi niya inakalang malalagay siya sa ganoong sitwasyon. Did it mean that she would have to talk to somebody? Naisip niya si Agent Blue Jay. Para itong isang mentor sa kanya at itinuturing ding parang pangalawang ama. There was also Penguin, si Maisel, but then Maisel would probably play Cupid and that would probably give her more embarrassment. No, kailangan niya mag-isip ng ibang pagkukwentuhan. There was Nalin, pero asawa nito si Rocco, and Nalin might feel compelled to tell him. Kung sakaling maisip ito, makakaapekto ang kanyang disposisyon sa misyon nila ni Serge. Why was she suddenly in a no man's island? Wala ba talaga siyang ibang pwedeng makausap? May almusal lang dinalang hotel staff sa kanilang room at habang kumakain,
Ipinag-uusapan nila ni Serge ang agenda nila sa araw na iyon. Na-check na nito ng husto ang room at alam nilang walang bugs doon kaya nakakapag-usap sila ng malaya. Naghanda sila pagkatapos mag-almusal. Kalahating oras na lang kasi ay magsisimula na ang tour. Siya ang naunang gumamit ng banyo at doon na rin siya nagbihis pagkatapos mag-shower. Cotton na sleeveless top at shorts ang suot niya at sa ilalim niyon ay suot na rin niya ang kanyang two-piece bathing suit. Pinupunasan niya ng tuwalya ang kanyang buhok nang lumalabas siya ng banyo. Pumihit si Serge habang ang tawal nito at pamalit na damit. Natigilan ito na makita siya. Bakit? Kinakabahan niyang tanong. Malibang suot niya, umiling ito. Wala, ibinaba na yung kamay niya may hawak na tuwalya. No, there's something, sabi niya dito. Malibang suot ko, umiling ito. It's fine. Then what? Sandali ito nag-hesitate. Ngayon lang kita nakita ang naka-casual get up, sabi nito. Napakurap siya sa pagkagulat. Napatingin siya sa suot niya. Nakakunot ang noo. It's fine. In fact, it's good. You look about 5 years younger. Napatingin siya dito. Are you implying I look old? Sabi niya. Ngumiti ito. No, you're just professional looking every time I see you. It's a welcome change, sabi nito. Lumakad na ito at pumasok sa banyo. Naiwan siya hindi alam ang iisipin. Itinuloy niya ang pagpupunas ng buhok niya. Saka muling napatigil nang maalala kung ano pang kakaiba niyang itsura ang nakita nito bukod sa professional. Was the lamplight on that night they almost made love? Pumikit siya at pilit itinaboy iyon sa isipan. Hindi dapat siya mag-isip ng mga ganoon sa araw na iyon. Dapat ay sa misyon nila nakatuon ang isip niya. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang kalmahin ang sarili. Ginawa rin niyang lahat ng mind exercises na alam niya para makapag-focus lubos sa kanyang trabaho. Nang lumabas si Serge ng banyo, hindi siya tumingin dito sa pag-aalalang baka kung ano na namang makita niya na makakadistract sa kanya. Dahil ng mga sandaling iyon, inamin na niya sa wakas kung anong affliction mayroon siya. She was sexually attracted to the man, and she was a psychiatrist. She should know. Personal, sexual attraction. Was it a topic she had missed when she was in college? Because in her professional experience, expert siya kapag nangyayari iyon sa iba. But in her own case, she was virtually clueless. Hindi pa man nakalalabas ng hotel room sina Serge at Mau, nararamdaman na ni Serge ang emotional distance nito sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa siya na sa wakas, mukhang hindi na ito asiwa sa sitwasyon nila. He knew he should be grateful. Believed siya na hindi niya kailangang i-report agad ang nangyari noong gabing iyon kay Rocco. Mukhang hindi niya iyon kailangang i-report bilang isang emergency. But personally, he wasn't enjoying the distance. But enjoying it or not, alam niyang tama ang ginagawa ni Mau. Dapat ay ganoon din ang gawin niya. Sa maghapong iyon, sinundan niya ang example nito. Maingat siyang umaktong professional para wala itong masisi sa kanya. Ayaw niya maulit ang nangyari kaninang umaga. Nang sandali siya na-distract pagkakita niya rito lumalabas ng banyo. Alam niya muntik na siyang masita nito dahil sa inakto niya. Sa Bacaw Beach Resort sa isla ng San Francisco ang unang destinasyon ng tour. Pwede raw sila mag-swimming doon. Mau was wearing a standard black two-piece swimsuit. He had seen many women wearing something black in less clothing than Maureen's. Nang mapansin niya humahangang tingin dito ng ibang kalalakihan sa grupo, gusto niyang umaktong tunay na asawa dito. Hindi siya nakatiis, kaya nang sandali nakatalikod si Maureen sa kanya, ay tinapunan niya ng masamang tingin ang lalaking iyon. And that was just the beginning. Hey! Tumingala si Maureen kay Serge habang nakahiga sa recliner. Nasa second beach resort sila sa isla pa rin ng San Francisco, kung saan pwede mag-dive ang mga turista. Hindi sila sumama ni Serge sa mga magdadive. Pinili i-enjoy na lamang ang view ng paligid na mas naging attractive dahil walang masyadong tao. Ilang beses na ipinapaalala niya sa kanyang sarili na nasa assignment sila at hindi simple nagsa-sightseeing. Ilang beses din kasi siyang nakalimot dahil sa distraction ng maganda at malinis na mga lugar sa isla. Napangiti siya na makita may hawak itong buko na may straw. Thanks, aniya, nang tanggapin ang iniabot nitong buko na may straw. Umupo ito sa recliner na katabi ng sa kanya. What was that man saying to you? Tanong nito sa kanya. May lumapit sa kanya isang gwapo at matangkad na Brazilian
at sandaling nakipagkwentuhan tungkol sa isla at iba pang beach resorts na nabisita na nito sa Pilipinas. Alam niya hindi lamang pakikipagkwentuhan ang sadya ng lalaki, but the fact that she was supposed to be married and the guy was there with his wife was tacky and an outright turn-off for her. Agad niyang itinaboy ang lalaki sa pagsasabi ritong pabalik ng kanyang asawa at hindi nito gusto nakikipag-usap siya sa mga estranghero. Yung Brazilian, sinabi lang niya sa lahat ng mga beaches na napuntahan niya, yung dito sa Pilipinas sa pinakamaganda. Since Filipino ako, I think he thought I would appreciate that. Or didn't he approach you when I was near? I can appreciate that too. Hindi niya napigilang mapangiti sa nahimigang selo sa tono nito. Pero pwede ring umaarte lamang itong ganoon dahil baka naririnig sila ng pareho nakaupo di kalayuan sa kanila. O hindi mo ba alam? Hindi siya sa mga beach interesado. Pabulong sabi nito, napakunot noo siya. You think he's a spy? No, sabi nito. Ito naman ang kumunot ang noo. Umayos ito ng higa sa recliner nito. Nagtatakang sinulya pa niya ito. Wasn't he playing the jealous husband to the extreme? So, saan siya interesado? Tanong niya. Pumihit siya paharap dito. Tumayo ito. Napaisot siya sa recliner nang umupo ito sa gilid niyon. Kinuha nitong sunblock lotion at namalayan na lamang niyan dumadapa siya sa recliner. Ayon sa senyas nito, napalunok siya na maramdaman ang palad nito sa kanyang likod na nag-a-apply ng lotion doon. Alam mo hindi tayo pwede magtiwala sa kung sino-sino habang nasa assignment tayo. Pabulong sabi nito, patuloy pa rin sa ginagawa. Pumikit siya, ine-enjoy ang pagmasahe sa mga palad nito sa likod niya habang pinipilit ng utak niya mag-isip ng matinong sagot dito. That's why I told him to go away because my husband is a very jealous person. Sandalang tumigil ang mga kamay nito. Umungol siya sa pagpoprotesta. Muling kumilos ang mga kamay nito maya-maya. Parehas sila natahimik. Nagsimula na siyang antukin dahil sa ginhawang hatid ng mga kamay nito sa kanyang likod. Mau, why did you enter Eagle Squad? Napamulat siya. Dr. Santos was a friend of my late father. Na isa ring surgeon. My dad was involved in an accident and it was Dr. Santos who was with him the last moments he was alive. I think my father made him promise he would look after me. Maliit pa ako nang mamatay ang mother ko. I was in graduate school when Doc asked me to do my first criminal profiling. I guess, noon pa lang, alam ko ng tunay ng mga kriminal ang pinapaprofile niya sa akin that he was readying me or testing me for something. Hindi si Doc ang klase na nag-e-entertain ng nonsense. Lagi siyang may purpose, laging direct. I enjoyed it too much. I begged for another one. I was formally recruited after my 10th profile of a psychopath. Since then, I never looked back. Nagdaan ng katahimikan sa pagitan nila. She considered asking him about his own recruitment. Bilang on-call shrink ng squad, alam niya ang background story ng bawat agent. Alam niya napatay ang kapatid nitong lawyer sa isang pro bono case at hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang pumatay. Serge was a former military like Rocco. Nag-aral at nag-train sa Philippine Military Academy at may malaking oportunidad na maging opisyal pero agad na nagbitiw roon pagkatapos ito mabigyan ng option na maging agent ng Eagle Squad. Ang dating chief ng Eagles sa si General Ahena ang mismo nag-recruit kay Serge. Ayon sa former chief, he had his eye on Serge even when he was still in the academy. Quiet but purposeful, and extraordinary concentration and marksmanship skills. Yun ang nakasulat sa recommendation nito sa fan ni Serge sa Eagles. Obviously, ang pagiging excellent marksman ni Serge ay nagbigay dito ng codename na Kestrel. Ang nangyari ba sa kuya mong dahilan kung bakit ka pumasok sa Eagle Squad? Tanong niya rito maya-maya. Ang nangyari sa kuya kong dahilan kung bakit ako pumasok sa military? But I entered Eagle Squad because I can do more work here. Walang red tape, walang corruption, at iisang amo. I never regretted my decision. Like you, I never looked back. Ngumiti siya. Kapag hindi mo pa itinigil yan, makakatulog na ako. Sabi niya dito dahil patuloy pa rin ito sa pagmamasahe sa likod niya. Agad namang inalis nito ang kamay. Tumihaya siya sa pagkakahiga. Thanks. Ngumiti ko sa kanya. Sa pagkabigla niya, yumuko ito at hinalikan ng tungkil ng kanyang ilong. She felt the tingle from the tip of her nose to her whole body, like electricity. Muntik na siya matunaw sa kanyang kinahihigaan. Next time you talk to other man without me by your side,
I'll kiss you a little lower than your nose and I'll enjoy that too. Saka ito tumayo at lumipat sa kabilang recliner at nahiga roon. Napakurap na lamang siya. Selos mga ka-felisidad. Wow! Anong ibig sabihin? Nai-inlove na ba si Serge kay Maureen? Kaya naman, abangan!